Dito po sa YouTube mga kaibigan, meron pong pumasok sa akin na ang pangalan ay Alipin ng Panginoon. Minsan nag-usap kami, akala ko naman ay marami akong matutunan sa kanya, wala naman. Pero ganun pa man, um, isa sa napag-usapan namin, yung lahat ng mga tao na maligtas para sa akin, at ito'y ayon sa Biblia, ay dadaan sila sa malaking kapighatian. Pero ayon sa kanya, tutol. Hindi naman niya may paliwanag. Nung ipinaliwanag ko, naliwanagan siya, mga kapatid. Yeah? So, sa ngayon, sa oras na ito, mag-aral po tayo tungkol po sa kalagayan ng mga tao. Kapag sila po ba ay papasok na sa langit, yung bagong langit at bagong lupa, na ito yung tinatahanan ng katwiran, kapag yung bata, siyempre natural yung bata maligtas, ano ang magiging kalagayan na niya? Ano ang magiging katawan na niya? Bata pa rin ba? O bigla na lang lalaki? Itong sinasabi ko, kapag ikaw ay makapasok na doon sa langit. Ngayon, napakaganda po kung magbase tayo sa Biblia. Sa Biblia po, ano po ba ang sinasabi ng talata na kalagayan ng isang tao kapag pumasok na doon sa bayang iniibig o yung bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Panginoong Jesucristo para sa mga maliligtas? Pakinggan natin yung isang tanong na itinanong kay kapatid na Eli. Alamin natin o pakinggan natin kung ano po yung paliwanag ng kapatid na Eli, itong katanungan na ito. Ito mga kapatid, pakinggan natin. Dalawa itong tanong eh. Tanong po ni Sis Baby Reyes, yan. Yung mga bata po na namatay, pag binuhay, bata pa rin ba? Saka kung ano pong... Teka, yung mga batang, yung bata ay namatay, pagka binuhay, bata pa rin ba? Basahin mo yung sinabi sa Home. Anong sabi sa Home? Ano po yun? Bakit pa ako ipinanganak? Ba't hindi na lang ako naagas? Ang sabi ni Home. 3, chapter 3. 3:11 po? Ayan, 11. Bakit hindi pa ako namatay mula sa bahay bata? Bakit di pa napatid ang aking hininga nang ipanganak ako ng aking ina? Bakit tinanggap ako ng mga tuhod? O bakit ng mga suso na aking sususuhin? Sapagkat ngayon ay nahihiga sana ako at natatahimik. Ako sana'y nakakatulog na napapahinga ako. Nakasama ng mga hari at ng mga kasangguni sa lupa na Kung namatay pala siya, sabi ni Home, kung namatay siya nung bata siya, o kaya sa bahay bata pa, o kaya nung ipanganak siya, napatid na sana hininga niya, sana ngayon kasama ako ng mga hari at ng mga kasangguni sa lupa na nagpapahinga. Di yung mga patay, kasama hari, bata, mga kasangguni ng hari, nagpapahinga yon. Yung nagpapahinga, ang sabi sa Biblia, sa 12:1 ng Daniel, sabi, basa. At sa panahong iyon ay tatayo... Sa dos na. Dos. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kung siya'y namatay sa bahay bata, o kaya
pagkapanganak niya, napatid ang hininga niya, sabi niya, sana nagpapahinga na ako ngayon kasama ng mga hari. Sabi ni Job, ano? Apo. Pareho lang siya ng hari na nagpapahinga sa Asya. Pag nabuhay na maguli sa mga patay, ano mangyayari? Doon sa sinabi ng Panginoon sa ni San Pablo na sa 3:21 ng Pilipos, eto, Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. yun. Pagka nabuhay na maguli, sa pagdating ni Kristo, babaguhin yung katawan ng pagkamababa. Para maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian, his glorious body. No? Opo. Ibig sabihin, kung ikaw ay kuba nung namatay ka, pag naging dapat ka, kung ikaw si Sakyo na unano, hindi ka na unano, kapareho ka na nung katawan ni Kristo eh. Kung bata ka, kapareho ka na rin ng katawan ni Kristo, siguradong hindi ka na bata. Tama. Opo, Brad Eli. Yung Sang-ayon batang ako. maliit, lalaki na yon. Magiging katulad na ng katawan ni Kristo na maluwalhati. Kung siya po ang pattern, so lahat magiging kamukha niya, wala nang bata. Ganon yun, sis Los. Wala nang kalbo, wala nang pingkaw, no? Wala nang singkit, wala na. Wala na. Minsan yan ang pinanggagalingan ng panghahamak ng kapwa eh. Pero, sa Santiago, hindi raw, pareho ka pa rin. Ano naman? Eto basahin natin. Pakinggan nyo ang kawalanghiyaan nitong si Santiago. Ano naman? Tama ba yung naisip namin na nasa langit ay walang mata, walang sanggol? Sabi ko, kapatid, yan yung sanggol sa langit. Paano yung kabrabili? Kung may sanggol doon, hindi kakapag-apang ito. Sabi ko, kapatid, huwag niyong problemahin mo. Pinoproblema niyo kasi. Di ba? Kaya kung siya nahihirapang paniwalaan, yung sinasabi natin na may sanggol sa langit, ang problema ko yung paano gagapang-gapang? Kasi pinoproblema ninyo. Sabi ko, ang daming nandun eh. Hayaan mo naman ang gagapang-gapang mga sanggol. Tama ko ba mga kapatid? Sabi ko, Hindi tama. So, ayon po pala kay Willie Santiago, dun sa langit, may bata pa rin. Kapag pumasok ka dun sa langit, at ikaw ay maligtas, kung bata ka, bata pa rin, mga kaibigan. Hindi nagbabago. Gayon yung sinabi ni Willie Santiago eh. Pero malaking tanong dyan, mga kaibigan, kung yung fetus ay mabuhay na maguli o darating na yung pagkabuhay na maguli, paano yung fetus? Paano kung yung nanay niya ay GRO? Natural, yung GRO hindi mabubuhay na maguli sa pagkabuhay ng mga banal. Yung bata, yung sanggol, fetus, como inosente sa kasalanan, walang kasalanan yon, siyempre natural mabubuhay. Hindi naman mabubuhay yung nanay. Saan siya mabubuhay? Doon sa pagka-fetus niya. Yan ang hindi alam ni Willie Santiago, mga kaibigan. No? Yan ang hindi niya alam. Kaya mas tama po yung sinabi sa Biblia na pagdating ng Panginoong Jesucristo, babaguhin ang ating pagkamababa gaya ng kanyang katawan maluwalhati. Ituloy muna natin ang paliwanag ni kapatid na Eli. Bakit hindi tama? Lahat ng maliligtas, pati yung namatay sa loob ng bahay bata o kaya ay namatay sa pagkapanganak, ang sabi sa Biblia, pagbalik ni Kristo, bibigyan tayo ng katawang kagaya ng kanyang kalwalhatian. Hindi naman sanggol si Kristo nung kanyang kalwalhatian ang katawang pinakita. Tama. Ang katunayang walang sanggol dun sa langit, 7:9 ng Apokalipsis. Tingnan nyo, madilim na utak nitong gagong ito kasi. Ito.
Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako. At narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Sanggol ba yan eh? Palma pa nga sa kamay eh. Tuloy mo. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay at sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Na nangagsasabi, siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailan-kailanman siya nawa. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang Sanggol ba yan? May sanggol ba dyan? Wala. Naglilingkod nga araw at gabi sa templo ng Diyos eh. May mga palma pa sa kamay eh. At umaawit pa ng awit eh. Paano maaawit si sanggol? Fetus. Ah? Wala pong sanggol doon. Talagang puro kamukha. Kaya yung ano ni Willie Santiago noon, pulot-pulot na lang yun. Alam niyo kung saan niya pinulot yun? Ah? Saan Saan? po? Tama na pulot ni Willie Santiago yun. Na may sanggol daw sa langit, gagapang-gapang. Pinoproblema niya kayo, gagapang-gapang eh. Hindi yung problema yun. Problema ng Diyos yun. Alam mo, talagang matinik ang ano nito. Ang imahinasyon nito, wala naman sa Biblia. Ang nasa Biblia kasi, lahat ng maliligtas, magiging kapareho na ng itsura ni Kristo. Yan ang totoo. Amen. Opo, kaya Bradley, yun nga po, yung iniisip ko nga yung sabi nyo, lahat ng maliligtas, magiging kapareho ng itsura ni Kristo. So doon po matutupad yung laging nagtatanong sa inyo, ba't hindi nilikha ng Diyos tayo na pare-pareho, magkakamukha? Doon sa time na yun, Bradley, magkakamukha na po. Oh, ang nasa iyo, nasa akin. Ang nasa akin, nasa iyo. Wala nang inggitan doon. Wala nang payabangan doon dahil mukha na tayo lahat artista noon. Wala nang manonood sa pelikula noon. So ayan po mga kaibigan, ang sagot at paliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa katanungan na may sanggol pa ba sa langit. Mas naniniwala ako doon sa sinabi sa Biblia na pagbalik ng Panginoong Jesucristo o kukunin na tayo at papasok na tayo doon sa bayang banal na tinatahanan ng katwiran na sinasabi po sa Biblia na hinihintay natin ang pagdating ng bagong langit at ng bagong lupa. Kapag pumasok ka na doon, kung ikaw ay sanggol o ikaw ay kuba, no? Kung ano man yung itsura mo, babaguhin tayo ayon sa Filipos 3 na binasa po ni Brother Eli, mga kaibigan, na yung ating katawang pagkamababa
ay babaguhin po ng ating Panginoon, no? Dito po sa Filipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon sa langit, manggagaling si Kristo, ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Gagawin ni Kristo na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Maliwanag po yun, mga kaibigan. Maliwanag po yun na tayo, mga kapatid, kapag papasok na tayo doon, wala na po roon ng tinatawag na mas higit sa atin. May nagsabi pa nga, mga kaibigan, ay yung mga naniniwala na mayroon daw iba't ibang mga corona doon o iba't ibang mga tinatawag na gift or ano yung tawag nila doon? Titulo, parang ganon, corona. Crown of life daw, crown of salvation, crown of righteousness, crown of holiness. Yan. Iba-iba daw, magkakaiba. May mga tao daw na meron siyang mga maraming crown, pero mayroon ding maliligtas lang, crown of life lang daw ang kanya. Alam nyo, mga kapatid, kung meron pang ganon, mali eh. Kasi doon pantay-pantay na po eh. Wala nang inggitan doon. Naniniwala ako ron. Kasi kung may mas mataas pa ron, tulad yung sinasabi nila na maaaring maliligtas ka pero wala kang crown of righteousness o crown of holiness. Sinasabi ng mga ibang relihiyon. Alam niyo, mga kapatid, paano mo makukuha yung crown of salvation o a crown of life kung wala kang righteousness? Kung hindi ka banal? Kung wala kang pagtitiis? Kasi meron pa daw crown of suffering. Ang tawag. Paano mo magakamtan yung crown of life o crown of salvation kung wala kang pagtitiis? Yung pagtitiis, yun nga yung bunga ng Espiritu Santo na nasa loob mo. Kaya kung ikaw ay makatanggap ng crown of life o salvation, lahat ng mga crown na sinasabi po nila, nasa sa iyo na yon. Crown of suffering, crown of, ano pa yung mga iba-ibang mga maraming mga crown na sinabi nila. Matatanggap mo ba yung crown of life kung wala kang pagtitiis, wala kang holiness, wala kang righteousness, wala kang katwiran? Ganun pa man, hindi natin ito ipinagpipilit, mga kaibigan, mga kababayan. Paniniwala kasi yan ng mga ibang mga born again na ang pagkaunawa nila doon sa sinabi ni Pablo na masusunog daw yung ating mga gawa. Kung yung ating mga gawa daw ay gawa sa dayami, masusunog. Ngunit maliligtas. Yun ang sabi nila, mga kaibigan. No? Pero walang ganun hintayin ko kung may magkomento rito, mga kaibigan, para sagutin natin. So, yan po, no?
malinaw yung ating napakinggan. Kung meron pa bang tao o meron pa bang bata dun sa langit, naniniwala ako, wala na. Pero sa 1,000 taon, meron pa. May mapapanganak pa ron. Gaya yung sinasabi ng mga saksi na itong langit, itong lupa daw ang ating mamanain at wala daw totoong bagong langit at bagong lupa. Hindi po totoo yun, mga kaibigan. Ngayon, kung totoo na meron pang bata dun sa langit, wala man nakita ni Juan noong nakita niya yung mga tao na nasa harapan ng luklukan, sumasamba araw at gabi. Wala man lamang siya nakitang may mga sanggol doon na gumagapang-gapang, no? O buhat-buhat, pasan-pasan ng mga anghel o ng mga tao. Wala naman eh. Ang hawak nga nila ay palma eh. Mga kaibigan. So, ayan po, no? Kung tutol po kayo rito, okay lang naman. Pwede yung tutulan. Sasagutin din natin, mga kapatid. Kaya yung mga nagsasabi na sa pagkabuhay na maguli ay fetus pa rin o bata pa rin, gaya ng sinabi ni Willie Santiago, mali po. So maraming salamat po mga kapatid. Sana ay meron po tayong natutunan, o kung hindi nyo man tanggapin, gawin yung step para matutunan po ninyo ang salita ng Diyos. Hanggang sa susunod po dito sa ating programa.